Hey mga brods, ganda nga na ginagawa ngayon ni 1GDL sa Converge Fiber Xers ay namamata na ito ng San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, yes, alam din naman natin ang SMB, one of the best team dito sa PBA and sila rin ang magaling makipag-trade. Pero dito nga sa Converge Fiber Xers ay siyempre alam din naman natin na isa rin ito sa mga nasisilaw sa mga tradings ng SMB. Yes mga kabrods, ng SMC teams, di ba mga kabrods? Ito nga si Maverick Easy from Converge din dati ito, pero nakuha naman ng Hinebra. Kaya kayang-kaya rin nilang makuha rin ang superstar dyan ng Converge na ito pong si 1GDL. Yes mga kabrods, gustong offeran nga ito ng SMB para nga makuha nila ang loob na ito po ng Converge Fiber Xers. Ito na rin naman kasing si 1GDL, grabe rin naman kung magpakita. Sabi nga nila, wag daw masyadong galingan ito ni 1GDL dahil mga kabrods, ito nasisilaw na naman yung mga SMC teams sa kanya. Pero syempre mga kabrods, ito pong si Juan Gomez de Leaño, ito nga napapansin din natin na gusto rin makakuha ni Coach Tim Gon. Ito nga, nasama pa nga siya sa 18-man full lineup ng Gilas Pilipinas. Ito pong si Juan Gomez de Leaño, kahit na may kaalitan dyan, ito pong si Coach Tim Gon dito kay 1GDL na ito yung mga tinira niya last seconds, last shot against Barangay Nebra San Miguel kung saan tinalo nila, ito pong Hinebra. Syempre sa mga quotient rule, pwede rin naman yun dahil syempre quotient system dito sa PBA All Filipino Cup, pero tinira pa rin ni Juan Gomez de Leaño. Okay lang yun, pero si Coach Tim lang din daw talaga ang nagagalit sa mga ganyan, mga garbage time, pero tinitira pa rin ng kalaban. Pero ito nga si Juan Gomez de Leaño, kahit may mga ganyang attitude, syempre di rin naman na mapapansin yan ng SMC, maski nga ito pong SMB dahil skills lang din naman ang pag-uusapan. Syempre kay Juan Gomez de Leaño ka na sa lahat-lahat ng pwedeng makuha ng San Miguel Beermen. Itong si 1GDL talaga ang pinaka-decente na makukuha nila mga kabrods. Dilang decente, pwede pa maging future superstar ng San Miguel Beer ito mga kabrods. Dito nga sa SMB, sabi nila ito magre-rebuild na ng panibagong lineup. Kukunin yung kampyonato ngayong 25 to 2026 All Filipino Cup season, and syempre gagawin din nila yung Grand Slam bid na ginawa ng TNT kung saan sila rin yung bumura last season. Kaya nga mga kabrods, ito pong SMB gusto pa rin nilang mag-rebuild ng mga batang players kung saan kukuha sila ng mga future superstar dito sa lineup na ito. Sa ganda ba naman ng lalaro ngayon ni 1GDL, and may experience na rin sa ibang bansa, sa EuroLeague mga kabrods, sa Europe and sa mga KBL Japan din mga kabrods, diba? Ito pong si Juan Gomez de Leaño, galing ibang bansa rin talaga ito. Kaya yung experience na ito pagdating dito sa PBA, parang yakang-yaka niya, maning-manina niya yung laruan dito sa atin. Kaya nga grabe, yung leadership neto, yung skills neto sa laro, pagiging scorer neto, pagiging great defender. Tignan nyo naman din yung pangangatawan neto, kondisyon na kondisyon pa rin mga kabrods. Yung speed neto, andun pa rin. Yung athleticism, andun pa rin. Yung kanyang taas, tumalon yung vertical neto ni Juan Gomez. Sa height niya 6'1" or 6'2" na point guard, grabe mga kabros. Kayang-kayang dumakdak na ito ni Juan Gomez de Leaño. Ganyan kakondisyon ito pong si 1GDL. Kaya dito sa SMB, sabi nila, pinaka-worth it na makukuha nila ito sa trades dito sa Converge Fiber Xers pag pumayag na ito pong si Kume Willie Marshall. Kaya mga bros, sa tingin nyo, sino naman ang dapat bitawan ng SMB para makuha nila ito pong si Juan Gomez de Leaño? Kaya komento mo lang. Hapan nyo mo dito mga bros at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito ba, nabalitaan nyo yung nangyari dito kay JR Kinyahan dahil nga sa nasalantang typhoon dito po sa parte ng Visayas kung saan nakastay ito pong si JR Kinyahan mga kabrods. Ito nga, tumulong ito. Kaya napakagandang loob na pinakita neto ni JR Kinyahan, and napaka-hero neto sa kanyang ginawa sa dito sa nangyari sa Visayas mga kabrods. Imbis na intindihin yung mga gamit, sasakyan niya, yung mga mamahaling gamit niyang mababasa, hindi na lang niya kinuha yan mga kabros dahil mas ginusto niyang tulungan yung mga kapitbahay niya. Kaya ang dami na itong naligtas na children, na families. Kaya saludo tayo kay JR Kinyahan at sa kanyang ginawa mga kabrods. Ito breaking news na na-lift na
yung ban neto po ni JR Kinyan dito sa PBA dahil nga sa nangyari sa kanya dati. Ang tagal no, bago ma-lift yung ban, kailangan pala may maipakita kang magandang loob para sa Pinas para ma-lift ka ng ban dito sa PBA. Pero masyadong matagal yan yung pag-lift ng ban kay JR Kinyahan dahil medyo may edad na rin yung tao 41 years old na pero kayang-kaya pa rin. Pero ayon din sa reports and rumors nung narinig ito ng Ginebra na na-lift na yung ban neto po ni JR Kinyahan, parang gusto nilang bigyan ng kontrata ito pong si Kinyahan. Hindi man ganong katagal, ito pang experience na rin and parang experiment na rin para sa Ginebra kung magkiklik si Kinyahan para sa kanila. Yes, alam din naman natin, ito pong 6'6" big man na ito, kayang-kayang pumukol ng tres. Maganda ang kanyang court vision, maganda rin ang kanyang bitaw, mga ka-broad stroke na ito kung tumira. Tapos ang ganda rin ng footwork sa ilalim and maganda rin ang depensa ni JR Kinyahan. Sa Ginebra kasi kulang din talaga ng big man dito. Tapos ito, magde-December pa-playoffs na tayo mga ka-broads. Kailangan ng Ginebra na may pangdiin ng big man para sa kanila. Si Kinyahan, kahit sabihin natin na may edad na, kayang-kaya pa rin maski nga sa MPBL. Ang daming pinahihirapan nito, ang daming talagang nagagalit na big man dito sa MPBL sa kanya dahil napaka-physical nga daw nito ni Kinyahan, parang hindi nga daw tumatanda mga kabrods. Kaya sa pinakita niyang heroic na pagsalba ng mga pamilya, ito, na-lift yung ban niya. Kaya ito mga kabrods, magandang balita ito para kay Kinyahan dahil syempre sa magandang ginawa niya, ang daming teams ngayon ang gustong bigyan ito ng kontrata. Kaya ang Ginebra, gusto na nilang unahan ito pong si Kinyahan, bibigyan ng kontrata mga kabrods. If ever mag-click ito sa Ginebra, malay nyo, magtuloy-tuloy at mabigyan pa niya ng kampyonatong Barangay Ginebra San Miguel. Maganda on and off the court, ito pong ugali ni Kinyahan mga kabrods. Talagang focus lang sa laro, talagang tutulungan niya ito pong team niya and mga kabrods, malaking tulong ito para sa Ginebra. Big man na may shooting, so saan ka makakakita niyan? Dahil sa Ginebra halos yung mga bigs nito hindi pumupukol ng tres katulad ni Japet, may ilan na pumupukol ito pero hindi ganun kasing shooter ni JR Kinyahan mga kabrods. Kaya pumukol pa ng perimeter yan si JR Kinyahan mga kabrods. Scorer talaga na big man ito and napaka physical na player and talagang produkto ito ni Coach Yengia kung paano naging modern big man ito pong si Kinyahan na big man na kayang pumukol ng tres. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba dapat bang bigyan ng chance ng Barangay Ginebra San Miguel ito pong si JR Kinyahan? And sa tingin nyo kaya pang pumalag at makipagsabayan ni Kinyahan sa mga batang players ngayon sa PBA dahil alam din naman natin yung kakayahan ng isang JR Kinyahan. Kaya komento mo lang kung opinion mo dito mga bros. Ito isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball Trade Hoops. Yun lang, I'm out.